Essential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:05 sa aga. Dali na Tukibonta ang Western Visayas. Dali na Tukibon ang mga solusyon sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya at inovasyon. Dali na Tukibonta ang Western Visayas. Dali na Tukibon ang mangugar sa rehiyon. Libuton tahibaluon ta kasaysayan kalulura. Tukib Western Visayas. Tukib Western Visayas. Magpamati na sa Tukib sa Radyo Pilipinas Iloilo kada Miyerkules, Huwebes kag Biyernes alas 10 tungtong alas 10:55 sa aga. Tukib Dali na Tukibonta ang Western Visayas. Mabuhay Pilipinas, mabuhay Western Visayas. Dali na Mayong aga Luzon, Visayas kag Mindanao. Dali na Live nyo kami nga mabatian sa 585 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo kag sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Tukibon Dali na Adlaw kita sang Miyerkules, imbokada sang bulan sang Abril, April 1, 2026. Yon libuton tahibaluon ta. Welcome sa panibag-o naman nga edisyon sang programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Western Visayas. Akong inyo katukib, ang inyo kakupod, Hope Torrechante. Dali na Tukibonta ang Western Visayas. Dali na, tukibunta ang Western Visayas. Tukibon Kay subong nga adlaw mga kaabyanan, another day, another topic, another guest ang aton makaupod. Tukibon Dali Makaupod nato ni Nawile ang grupo no sang Tambon Padayon Project sang University of the Philippines Visayas. Makaupod naton ang mga estudyante o kon student leaders sang UPV sa Miagao no, sanday Alana Estoche, Ansley Joy Sendico kag si Miss Arabella Ramos Fumukaw, no? Kaupod also, no? Si Professor Steve Hanagap sang University of the Philippines, Visayas. Tukibon naton in a while, no? Pinaagi sa aton nga mga student leaders kag kay Professor Steve. Visayas. Dali na Kung nga abala Tambon Padayon ang ila tigulos ang ila proyekto, sino bala ang mga benepisyaryo no sang Tambon Padayon Project sa University of the Philippines Visayas. Kung madumduman yung mga kaabyanan sa nagligad nga episode sang programa Tukib, nakaupod man naton ang mga student leaders sang University of the Philippines Visayas para sa Balik Bakawan Project dira sa Bakawan no sa Miagao, Iloilo. siyensya at teknolohiya. So ang Balik Bakawan kag Tambon Padayon projects mga kaabyanan nagdaog no o kun gin-recognize sa University of the Philippines Youth Summit 2026. And nakabaton sang 50,000 pesos nga grant para sa ila nga proyekto. So ibaluon naton later no sa mga estudyante o kung mga student leaders sang UPV no kung ano bala ining Tambon Padayon kag paano na ayhan nila i-allocate ang 50,000 pesos nga grant para mangin madinalagon ang ila nga proyekto. Dali na Tukibonta ang Western Visayas. Of course, subong nga adlaw mga kaabyanan, no, imbukada sang bulan sang Abril. Tukibon ang mga solusyon sa problema.
Another month, another beginning. Teknolohiya Another mindset o new mindset, new result no sa aton nga mga kauturan kabay pa no ang April o kun ang bulan sang Abril magahatag sa aton sang grasya Kasaysayan ka kultura and kabay pa no nga mangin manami ang bilog naton nga bulan sang Abril. Visayas Tukibontang West Anyway mga kaabyanan, padayon naton nga gina-check ang aton nga lakat sang panahon and also ang aton Anta kanlaong bantayan alerto kita ang padayon naton nga pagbantay sang bulkang Kanlaon. Panahon hibaluan ta kanlaong bantayan Unaon naton mga kaabyanan ang lakat sang panahon no. Yan na Subong nga Holy Week for sure masako ang aton nga mga kauturan nga magpadulong sa mga nagkalailain nga mga pilgrim site. Bantayan alerto kita Mhm. Safe, stay ready, pamatian na. Parang magpadulong no sa aton nga mga pilgrim sites, mga muyo. So ibaloon naton no, kamusta ayhan ang aton nga Holy Week? Maulan bala, mainit no? Kung mainit, kamusta ho naton ang heat index? And also ang aton nga Luonta, kalaong bantayan, alerto kita. ang aton man no nga pagbantay sa bulkang Kanlaon magluwas sa aton nga lakat sang panahon no padayon naton nga ginabantayan ang Kanlaon volcano sa Negros Island region. Sa aton nga piyak nga linya makaupod naton si Engineer Leonor Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Engineer Silvestre, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hi, hello, mayong aga. Muna ang ating latest weather update para sa subong nga adlaw sang Wednesday, April 1, 2026. Sa subong wala man kita may ginamonitor na LPA kung bagyo sa sulod or sagwa sang aton Philippine Area of Responsibility. Samtang ridge of high pressure area ay naga-extend over northern Luzon. Diri naman sa western Visayas, generally fair weather man kita. Though wala man nato ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan, pangilat kag panago of duga sa mga localized thunderstorms. Mahina, tubtob makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon east to northeast, nga magadala sa makanay tubtob makasara nga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 23 to 34 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kaginang alas 5:47 kaginang aga kag magatunod ini alas 6 karon sa hapon. Kag ang aton forecasted maximum heat index para sa karon nga adlaw ay yara sa may 38 degrees Celsius. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat. Engineer Silvestre, pamangkuton lang naton no ang aton nga extended weather outlook no for the entire week no hasta sa adlaw sang Easter o kun pagkabanhaw diri sa Western Visayas. Kamusta ayhan, Engineer Silvestre? Ang aton man nga weather condition, ma'am, ay generally fair weather man for the rest of the week. Mhm. What about ang aton nga forecasted heat index for the rest of the week, Engineer Silvestre? Diin maga-range? Maga-range ma'am ang aton nga heat index from 37 to 41 or 42 degrees Celsius, ma'am. Mhm. Anong aton nga panugyan, Engineer Silvestre, no? Sa aton nga mga tumuluo and at the same time mga bisita no nga magalakat subong nga Holy Week. Magbalon lang kita sang tubig, mag-inom sang madamo nga tubig. So stay hydrated kit kita. Magsuksok lang kita sa mga lightweight, light colored clothing. Kag magdala lang kita sang payong or di gani kalo protection sa init, ma'am. Yes. With that, ma'am, madamo gid nga salamat, Engineer Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Welcome, ma'am. Lakat sang panahon, hibaluan ta. Nabatian mga kaabyanan si Engineer Leonor Silvestre sang Pag-asa Iloilo sa pinaka-latest sa lakat sang panahon. So wala kita sang may na-monitor nga low pressure area nga mangin isa ka bagyo sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Buot silingon mangin generally fair weather ang panahon diri sa aton sa Western Visayas. Nevertheless,
ginapaaligmat nato nga mga kauturan no sa mataas nga heat index. Imagine mag-range sa 37 or 38 degrees Celsius, tubtob no 41 to 42 degrees Celsius. So mainit ina ang mapaang ina mga kabyanan. That is why no please no magdala sang payong and also sang tubig no ng aton nga mga kauturan, especially for those no nga magalagaw, magabisita iglesia no subong nga Semana Santa. Meanwhile sa ato naman nga pagbantay sang bulkang Kanlaon, nakabalhag sang 5 ka volcanic earthquake ang DOST PHIVOLCS sa bulkang Kanlaon sa makaligad nga 24 oras. Samtang ang asupre naman nga ginbugasang bulkan sang Marso 31 naglabot sa 1,449 tons. And sa gihapon mga kabyanan, nagapabilin sa alert level 2 ang bulkang Kanlaon. So that's it mga kabyanan para sa aton nga lakat sang panahon kag sa padayon nga pagbantay sang bulkang Kanlaon. Philippine Standard Time 10:16 sa aga sa aton nga pagbalik makaupod na naton ang grupo nga nagabug-os sang Tambon Padayon Project sang University of the Philippines Visayas. Makaupod naton sanday Ma'am Alana Estoche, Ansley Joy Sendico kag Arabella Ramos Fumukaw. Kaupod man ang ilang advisor no? Si Professor Steve Hanagap. So bantayan mga kabyanan, makaupod sila nato no live via Zoom aton nga tukibon no ano bala ining Tambon Padayon Project sang University of the Philippines Visayas. Bantayan sa pagbalik sang tukib. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Uy, Julie! Kamusta ng date yun ni Elmer? Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos, nirape niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako. Ikaw. Tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Philippine Standard Time 10:18 sa aga. Dali na, dali na. Sa gihapon mga kabyanan, ini ang programa Tukib ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Mga solusyon And of course, sa gihapon, ako ang inyo kaupod, Hope Tarichante. teknolohiya. Kung madumduman yung mga kabyanan sa aton nga previous episode no diri sa programa Tukib, nakaupod naton ang mga student leaders no sang University of the Philippines Visayas nga nagabugos naman yan no sang proyekto nga Balik Bakawan no nga kung sa diin ang ilang nga mga benepisyaryo ang Barangay Bakawan sa Miag-Aw, Iloilo. Sa sini naman niya nga tinion, may makaupod kita sa gihapon no nga mga student leaders sang University of the Philippines Visayas nga gin-recognize kag nakabaton sang grant no sa ginhiwat nga University of the Philippines Youth Summit 2026. So I believe no ready na ang aton nga mga student leaders and of course ang ilaman nga mentor no. So let's all welcome mga kabyanan sanday Ma'am Alana Estoche, Ansley Joy Sendico, Arabella Ramos Fumukaw, and also si Professor Steve Hanagap. Sir and ma'ams, no, good morning. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning po. Good morning. Yes. Siguro unahon nato no ang aton nga mga students sa mga student leaders ng University of the Philippines Visayas. Basi pwede nyo i-introduce no
ang inyong self and syempre ang inyong papel no sa sining Tambon Padayon Project sang University of the Philippines Visayas. Sige, hello po, maayong aga. Ako gali si Alana Estoche from UP Visayas, Oil Coast Ecological Movement. So, sa amo nga project actually, damo-damo man kami nga mga organizations nga nagtipon para mahimo ang mga nga project. Papel lang man namon bilang isang estudyante kay makabulig sa Barangay Damilisan kag matapos ang among nga project. So, ako po pala si Arabella Fumukaw. Ako po ay mula sa UP University Student Council. So, ako po ay isang accountancy student. So, ang papel ko para sa proyekto na ito ay ang pag-handle sa finances sa proyekto na ito. So, maayong aga sa tanan. Madamo gid salamat sa pag-welcome di sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Ako gali si Ansley Joyce Indico. Kag isa man ako ka-student sa University of the Philippines Visayas, especially sa UPVPH POB. Kag amo na no, according man kay Alana, ari kami dili para magbulig kag para ma-implement man ang amon nga project kag mabuligan gid nato ng atong mga pumuluyo sa Damilisan nga gaaw. Ma'ams no, sir, i-arrange lang nato ng aton nga photos and videos dira no, but siguro sa aton nga mga students no, paano kamo naka-come together, paano niyo gin-select ang mga members ninyo nga mangin kaupod para sa Tambon Padayon Project nga nakabaton no sang pagkilala kag grant sa ginhiwat nga Youth Summit sang University of the Philippines? So actually no, we were representatives of our own organizations and then nag-upod kami para mag-think ng isa ka project nga makabulig gid sa aton nga mga pumuluyo kag dira na nakapili kami sang Barangay Damilisan Nag-aw kay nabalaan gid namon ng ilang nga problema kabin pa sa ilang nga mga fish catch ang makuha nila nga mga isda. So dira gid kami nakaisip na ay siguro dapat mag-ubra gid kita sa kaproyekto nga makabulig sa aton nga mga mangingisda kag sa pumuluyo diri sa Nag-aw Iloilo. Wow. To add lang man kay actually nag-base man kami sa amon nga consultation sa aton nga mga mangingisda since it is community led, so gusto ta man mabalaan kung ano gid bala ang kinanglan sang aton nga mga mangingisda. So based sa collaboration man sa mga student organization diri sa UP Visayas kay nag-consult kita sa Barangay Damilisan. Kag amo ni nakaka-come up kami ng Tambon Padayon ang proyekto. Ma'am nga abala Barangay Damilisan gid no ang napilian naton nga barangay dira sa may Banwasang Miag-aw. Why not ang iban pa gid no nga mga coastal coastal communities no sang Banwa? Actually, ang Tambon in general kay sa bilog nga Miag-aw, Barangay Damilisan kag Barangay Baybay Norte lang ang may tambon since it is a project actually na last year lang. So since our project is gusto nato na hindi man i-change but ipabukuron ang tambon. So para mabalaan naton kung may epekto gid man bala ang bag-o nga tambon nga himuon sa aton nga mangisda, sa Barangay Damilisan nga among ginpili kay naa sila sing duwa ng existing nga tambon. So with this, if pamatud-an gid man nga nagbakod kag nagtaas ang ilang mga fish catch kay pwede gid i-adapt sa iban nga mga barangay nga amo ni kay makabulig man sa ila. Kag for the future generations nga basi may mga estudyante man sa iban nga mga university or sa UP Visayas man mismo nga mag-continue sang amon nga nasuburan. And of course no kaupod man naton si Sir Steve Hanagap no ang ilang nga mentor. Sir Steve, paano mo gin-guide no ng aton nga mga students sa pag-develop sang sini nga proyekto ang Tambon Padayon and also ang Balikbakawan project naton? Okay, maayong aga sa tanan sa aton yung mga tagpalamati and thank you for the opportunity nga
ma-interview kami no sa sini nga programa. So may mga criteria actually no nga ginset ang UP system in judging the different proposals no. So ang isa gid ka pinaka main nga criteria is ang impact no sa community sa nga mga project no. Of course, we're not just doing these projects kasi may competition no, kasi it's a requirement, but we're doing this to help the community no. That's why ang una gid nga ginhambal ko sa ila is you go back to the community, okay, find out kung ano dito ang mga problema, and then try to find solutions to these problems. So aside from community impact or relevance, dapat of course feasible siya kag practical within the budget no. Kay we already actually know no kung pila ang mangin award no sang mga madaog no, nga mga proposal. So we crafted a proposal nga sakto man sa budget no. And then of course dapat clear no kag presentable ang ilang proposal. Sir Steve, paano ayan naka-align no ang ini nga mga proyekto, ang Balikbakawan and also ang Tambon Padayon sa SDG no, kay ti amo gid ning isa man sa ginalantaw no sa proyekto no nga dapat nakalinya ini sa aton nga sustainable development goals? Oo, ang halos tanan nga proposal, actually duha ka proposal no, ang main goal gid is nga ma-align siya no sa 17 ka SDGs. Okay, so sa damo no ang mga 17 SDGs naton no. So sa Balikbakawan no, of course sa climate action, diri sa Tambon Padayon no, similar man, also life below and above water no, on as well no. Kay ti may Tambon is a fishing gear so it's really on the innovation. So ang actually kadamo no sang SDGs no, pero nag-choose lang kami sang mga SDGs nga nag-choose kami sang main lang gid no nga mga SDGs nga mafokusan sa amon mga projects. Balikan nato na aton yung mga students no. Paano ang proseso no halin sa pag-develop sang proyekto tubtub nga mahuman naton ang proposal nga gin-submit man naton no sa ginhiwat no nga UP Youth Summit 2026? Hello po. So, bale po for this, sabi na po kanina ay nakapag-konsulta po kami sa the Milisan Fisher Folk Association. Kipag-konsulta namin ang pangangailangan at of course kung ano ang sustainable na makatulong sa kanila. At naisip po namin ang Tambon Padayon. At dahil din po doon sa consultation ay napag-usapan din po namin kung ano ba talaga methodology or timeline na aming gampanan para sa aming proyekto. So, bale may ara kami sang 3 ka phases sa ang proyekto, which is ang una kay ang consultation at saka ang design, Tambon design and workshop. So, ari ang first phase kung saan kailangan namin magkonsulta sa Barangay Damilisan. At maaari kaming mag-conduct ng workshop kung saan dito magaganap ang paghimo sang prototyping or design sang tambon. At yes po. And sa pangalawang phase naman po ay dito naman po yung prototype building or development or construction din ng tambon. So dito sa second phase po kay community-led po talaga. So, nakikipag-engage po kami, direct consultation po kami sa aming mga fisher folks sa paggawa ng tambon na ito. At lastly, ang third phase po ay ang pag-evaluation, pag-capacity training sa mga fisher folks sa paggamit ng tambon. At of course, ang pag-lobbying sa activities para sa LGU. Para may direct consultation po ang mga fisher folks natin pati ang ating LGU po. So, mula dito, since nakagawa na po kami ng aming project timeline, ay din kami,
construct mismo ng aming ang budget proposal na maaari naming i-present kung saan ma-maximize namin ang fund na maibibigay sa amin para maisagawa ang aming proyekto po. At mula dito ay ipinipresenta namin ang aming proyekto sa UP SDG Youth Summit kung saan ay nakatanggap po kami ng aming fund mismo. Wow, congratulations, no? But aside kay Ma'am Alana, Ma'am Ansley, and Arabella, wow, puro A pa, no? Ang ilang nga mga names. Sino pa nga aton nga mga upod? Kay I believe may iban pagid kamo, no? Nga mga miyembro sa sini nga proyekto. Ang mga upod namon kay as mentioned kanina kay amon nga organizations. Actually sa nagkado kami sa UP Diliman, each organization kay nagpadala sa 5 members sa ilang organization. Ang upod namon diri sila ni Aliyah, Rexan, Wesley, Ice, Ate Francis, Ate Karil, Ate Kayla, and Kurt, Kuya Lowell, and Sinang Francis. Yeah. Wow. And sa Tambon Padayon, nag-consist siya sa 4 na organization. Amo ni ang Oikos Ecological Movement, University Student Council, ang PH Pub, and ang Iyaka Food Tech na organization. Kay Sir Steve, no, anong mga challenges nga na-encounter ninyo sa pag-develop no sang sini nga proyekto ang Balikbakawan and also ang Tambon Padayon? Anong usual nga mga pagpanghangkat ninyo nga naatubang? Oo. Since ang delegations ng UPV is composed of various students from different organizations and student councils, nabudlayan man kami una-una no mag-group sa ila, no? Kay dapat syempre dapat heterogeneous ang grupo, no? Hindi pwedeng ang isa ka student org magtililingop, dapat distributed sila properly, no? So number 1 ang pag-grouping sa ila, and then second kay tilain-lain ang advocacies no sa kada student organizations. So ang pagpili sang project nangin challenging man, no? Kay of course no kung food tech ka for example, no, lain man niya ang imo advocacy. Kay kung ang organization mo sa student council kaya nabilong lain man, no. So ang pagpili no sang final no nga proposal is really quite challenging, and then you really have to evaluate them, ang mga proposals, no, and choose the best among the proposals. And then ang second is kay mga estudyante ni sila na may mga classes and may mga activities, kabudlay magpatawag sang meeting, no, kay nabudlayan kami kuha sa ilang mga common times. So ang amon nga meeting, kung sino lang ang available or majority of them are available, and mostly outside after office hours na, no? So we meet mga hapon na 5 o'clock to 6 o'clock PM sa campus. So amo tong mga tatlo gid ka main challenges, no, in gathering the students at student councils to create no the proposal for the community. Sir, do ano ka significant ang nabato no nga 50,000 peso grant no gikan sa University of the Philippines para mag-jumpstart no sang ilang proyekto? At tama gid ni ka significant, no, kay this will be the seed money no nga gamiton nila sa pag-start sang ilang project no to the community. Of course no, in any project kinahanglan ta gid sang funds, di ba la? So dako gid ini nga bulig no para sa mga estudyante and to the community that they will be serving. Also i-add ko lang nga ang achievement nga ini is very significant, no, because this is the first ever SDG Summit no nga ginhiwat sa University of the Philippines system. And we got the 2 proposals funded.
So, bot silingon sila gid galiin yung mga first recipient, no, sang grant Yes. gikan sa aton nga University of the Philippines, no, para mag-jumpstart, no, sang ilang nga proyekto. Una, ang Balikbakawan and also ang Tambon Padayon. Nga sa karon, no, ginaistoryahan naton diri sa programa Tukib. Sir Steve, basi may ara ikaw sang advice sa aton nga mga students sa Balikbakawan kag sa Tambon Padayon, no, kung paano nila mas epektibo, no, nga magamit ang pondo nga gin-grant sa ila sang UP. Okay, so sa proposals nga gin-craft, no, naka-allocate man dito actually ang mga budget, no, sa mga different ka mga activities, no. So we stick with the budget, no, and then we make sure, no, nga we are spending the money based on accounting procedures, and we have to take note that this money given to them is the money of the Filipino people, and it is just right, no, to give back to the taxpayers, to the community, no, ang kwarta no nga ginhatag sa aton to implement the projects. Sa ato naman nga mga students, no, ano ang inyo na feel sang time nga ginlawag ang inyong nga proyekto, ang inyong nga mga nga team, no, nga nagdaog sang grant sa UP SDG Summit 2026. Gin-expect nyo bala, no, nga magdaog, no, sa UP SDG Summit? Actually, unexpected. Kaya, actually, ang damo man daan mga projects nga very nice man and makabuligid sa community. Pero syempre, sang nalabagan ang Tambon Padayon, kay very happy kami, not just for ourselves, but for our Fisher Folk Fisher Folk community sa aton nga Barangay Daligisan. Kay syempre, magbalik kami sa Miag-aw nga may maayong nga balita sa ila. Since nag-consult kita sa ila, dako gid ni nga bulig sa ila kag dako gid nga daog with them kay makabuligid sa ilang livelihood diri sa Miag-aw. Yes, actually, husto ina, no, kay kumbaga hindi lang UP ang nagdaog diri, but also the community, no, ang Bakawan and also ang barangay Damilisa, no, dira sa may Banwasang Miag-aw. So, thank you gid, no, sa inyo nga mga proyekto kay para gid ini sa aton nga community. So ano ang next step, no, Ma'am Arabella, Ma'am Alana, and Ma'am Ansley, no, after ninyo makabaton sang grant, ano na ang next step sa inyong proyekto? Kay ina na mention, no, may ara kamo sang timeline until when, no, ang ini nga timeline nga ini? Actually, ara pa 1 month nga kayo sang proposal. And then after that, we will go sa, may ara lang small adjustments, but we will go sa, magkanto kami sa Barangay Damilisan. Kag as mentioned kagina ni Ara, mag-continue na kami or mag-start na kami sa among ng first step, which is ang community workshop nga kung diin mag-istorya kita upod sa aton nga mga fisher folk dito kung ano ang aton nga mga plano, kung ano ang ilang mga gusto nga ihimuon, since this is community led. So halin gid sa aton nga mga isda ang decision making kag ang process, since sila man ang nakabalo sa ilang mga na-experience dito. Kag after that magka-continue kami sang amon nga methods, and since ang amon nga project kay 1 year siya, so by next year, matapos ang Yes. Tsaka po, i-add ko lang din po, kahit na po na ang allocate namin sa project timeline namin na for 1 year lang, i-make sure po talaga namin na by phase 3 or sa patapos na ng aming proyekto, kay syempre may sustainability planning tayo na kahit 1 year lang itong proyekto na ito ay mag-continue siya, kasi ang aming envision po kasi by 2030 natulungan na po namin ang aming beneficiary po or yung Damilisan Fisher Folk Association, strengthening their Tambon prototype and of course their livelihood po and welfare. And to add kay
di ba, na tapos na yung proyekto and na-mention ng kagina nga pwede gid ni ma-adapt sa iban nga mga barangay naton. Kag dako gid nga bulig, maybe hindi lang sa Miag-ao, kag sa iban man nga mga coastal communities diri sa probinsya sang Iloilo. Yes, I agree, no? Kung mangin successful ang ini nga proyekto, pwede ma-replicate sa iban pa nga mga coastal LGUs, no? Diri sa probinsya sang Iloilo. Imagine, madamo kita sa mga coastal LGUs diri sa Southern Iloilo and also sa Northern Iloilo, no? Sa probinsya sang Iloilo. So, kamustang participation sa aton nga community based sa inyong observation, no, sa mga students naton, no? Naga-participate gid bala sila, no, sa aton nga mga hinun-anon nga ginahiwat, no? Actually, no, very active kinang aton nga community, nga aton mga pumuluyo, kapin pa ang aton nga Damilisan Fisher Folk Association, nagapanguna ang kinahanglan gid ini siya sang aton nga mga fisher folk man. So sila man ang aside sa kita nga nagabulig sa ila, ay sila man mismo ang nag-reach out sa aton nga kinahanglan nila sang bulig. So sa paagi sang aton nga proyekto, kita ni ang makabulig gid sa ila, no. So ang pag-upod gid naton hindi lang sila benepisyaryo lamang sang muning nga proyekto, kay kaupod gid naton sila sa pag-ubra kag pag-implement sang muning nga proyekto naton yung pag-ubra sang tambon. Sir Steve, no, medyo madugay-dugay pagaliining inyong nga pag-updanay sa proyekto, no, sa May Bakawan and also sa Tambon Padayon. So ano pang mga further support, no, ang lauman sa mga students and community sa University of the Philippines Visayas or sa UP in general, no, kadungan sa pagpatuman sining proyekto? Oo. Kay ang amon nga main, no, nga role, no, diri sa UP is to serve, no, the community, no, with honor and excellence. So magpadayon, no, ang consultation, no, with the community and the dialogue with them and implement, no, the necessary projects, no, nga para makabulig, no, sa community, ma-empower sila kag mag-improve ang ila quality of life, no? So ipadayunon namon ang pag dialogue, no, with the community, no. So dapat mabalik kita pirmi, no, sa komunidad. Kung ano man ang aton nga mga ginaubra, dapat i-think gid naton sila first kid. Siguro last, no, kay Sir Steve, ang imo nga mamensahe sa aton nga mga student leaders nga ini, no, as they continue sa pagpatuman sang ilang nga mga proyekto. Well, I would like to commend, no, these student leaders and student proponents, no, sa ilang project. Kabay pa, no, nga mangin successful, no, ang implementation, no, sang aton nga project sa Barangay Damilisan, no, for this Tambon Padayon project. And actually araman ako, no, to guide them in the implementation of the project, no. So we'll be keeping in touch with each other, and we still have to plan, no, the next steps, no, that we're going to do para nga ma-implement sang maayo ini nga project. And as mentioned kaina, magpadayon, no, magapadayon ini, and with the hope nga i-replicate man ini sang aton nga mga coastal communities. Yes. So sa mga student proponents, we'll be keeping in touch naman with each other. I will guide you, no, in the implementation of the projects. And yeah, I think amo ginaangakon nga main nga role no, is to see to it, no, nga ang projects nga natagaan sang funding ma-implement sang maayo, no, for the betterment of the community that we are serving. By the way, Sir Steve, bago ko malipatan, no, paano nimo ma-make sure, no, ang success sa mga proyekto nga ini? Anong mga factors nga dapat naton i-consider agod nga mahambal naton nga madinalagon ang Tambon Padayon kag ang Balikbakawan projects? Okay, so mahambal naton nga
madinalagon sila no kung ma-meet nila ang aton nga mga indicators. Okay, so by the end of the project, no, i-check naton no kung bala no sa Tambon Padayon for example, no, may naubra gid man bala no nga tambon, no, na-install ba siya, no? And then in terms of benefits, no, so paano naka-improve sa livelihood for example or sa fish catch ang additional installation, no, which is tatambon sa Barangay Damilisan, no? Pila ka mga tao sa komunidad no ang aton nga for example na train kay kag na tagaan sang capacity building. No? So may mga damo kita nga mga indicators or as a way no of measuring kung nangin successful ang pag-implement sa project. But who will be assessing that, no, Sir Steve? No? Sino ba lang ma-assess na? Is it the UP or ang UPV or kamukha mo lang gid dira sa grupo ang maka-assess kung balang madinalagon ang ato nga proyekto? Oo. So, ang una-una, syempre, kami, no, ma-assess kay ginatawag ni siya naton nga naton nga assessment, no, as proponents, kami ara man kita sa aton proposal sa mga indicators. So, pwede na siya naton ma-internally check kung na-meet gid man naton ang amuna nga mga requirements, no. And then second, of course, ma-submit kami sang report no dito sa UP system no about the result no sa project. And they will also evaluate no based sa report nga i-submit namon sa ila. But what is important here is it's not just no the reports no but really the community. Yes. Sila gid no ang main nga makahambal kung successful gid man or hindi ang ang project nga gin-implement sang grupo. Yes, and we agree, no, Sir Steve, kay para manggid, no, sa komunidad ang mga proyekto nga ini ang Balikbakawan and also ang Tambon Padayon dira sa Banwasang Miag-aw. So siguro sa aton nga mga students, no, considering nga hati ang ilang nga mga schedules, no, paano nyo ayan ginabalanse ang inyong schedule sa proyekto nga ni, sa iba nyo pa nga mga curricular activities and also sa inyong nga academic. Siguro isa-isa na lang sa ila, no? Sige, so no, bilang student leaders man mismo dire sa aton university, kag bilang isa man ka part man sa mga pumuluyo no sa aton nga community. So gina-give back tagid sa aton nga mga tao, sa mga aton nga mga pumuluyo nga hindi lamang natun-an ta sa eskwelahan, kay magtinira lang siya sa sulod sang aton nga mga classroom. So ginagaan tagid ning sang tayong tag-effort, hindi lamang nga sa aton nga mga academics, kundi pati na rin nga maka-implement nato ang tagmahatag o kung share nato ang aton nga mga natunan sa aton nga mga community. Sige, sa akin man, kay syempre bilang isang scholar man ng bayan, maayo gid nga maka-give back kita sa aton nga komunidad. And also, as a fishery student, actually, makabuligid ang muna nga project man sa akon nga course actually. Kaya syempre, hindi lang kita makabulig sa ating komunidad but to learn from them man and to engage from them man. Kag syempre, kung paano mabalance kay time management lang gid. Kag syempre, hindi lang man kami diri ang mga giyo sa amon nga project kay damo-damo man members ang amon nga organizations. Kag ano lang siya sa part nga nice man nga hindi lang ACADS always, like as mentioned ni Ansley, nga magwa kita sa aton nga mga classrooms kag ilubog nato ng aton nga mga kaugalingon sa aton nga mga pumuluyo kag mag-learn from them man. Kag sa muni nga mga situation kay damo man kita ma-learn kag makabulig man kita sa ila. So, para naman po sa akin, bilang scholar din po, ay naniniwala po talaga ako sa values na honor, excellence, and service na aming ginampanan as scholar ng bayan. Dahil ang pag-aaral po ay hindi talaga siya
stuck sa four corners of the classroom. Pero kaya po naming lumabas, makipag-engage, makipagkonsulta, at para kung anong pwede naming magawa bilang estudyante para sa aming mga komunidad po mismo. Sa pagbalanse naman po talaga ng ACADS, extracurricular, nag-agree naman talaga ako kay ng Alana na time management talaga. At para sa akin, mahalaga talaga na mabalance namin ito dahil sapagkat na marami naman po kami miyembro or nagsusuporta para sa proyekto na ito. So, mula sa aming grupo, kay Sir Steve, syempre, yung mga communities mismo ng Damilismo. Yun lang. Yes, ako personally very excited ako no sa mangin success ng Tambon Padayon, especially nga ang barangay namon no sa Tigbawan is considered also a coastal community no sa Atabayan. So hopefully ma-replicate man ina sa amon no ang inyong proyekto. Anyway, last na lang no, anyone siguro sa aton yung mga students maka-answer, ano ang inyong mamensahe sa Barangay Damilisan sa Banwasang Miagao? Sige. Sa aton nga banwa sang Barangay Damilisan, kay first of all, madamo gid nga salamat sa pag-collaborate sa amon. Kag sa pag-share man sang ilang nga mga experience. Kag gusto lang namon hambalon nga amo nga mga kadalagan ay hindi lang sang kadalagan sang UP, but kadalagan gid sang aton nga komunidad sang Barangay Damilisan. Kag tani isa amo nga proyekto kay magbunuligay kita kag makita naton ang importansya sang amon nga proyekto kag mag-participate kita kag hindi gid madulaan sa pag-asa kay malapit na kita sa aton nga kadalagan. Yes, and with that, no, madamo gid nga salamat sa aton nga mga student leaders from University of the Philippines, Visayas, and also kay Sir Steve Hanagap no ang ilang mentor sa Balikbakawan and also sa Tambon Padayon Project sa Damilisan, Miagao, Iloilo. So, students, no, Sir Steve, again, madamo gid nga salamat sa inyong nga tiyempo diri sa amon sa Radyo Pilipinas. Mabuhay kamo, no, kabay pa nga mangin madinalagon ang inyong mga proyekto. Madamo gid nga salamat. Yes. Nabatian mga kaabyanan, sanday Ma'am Alana Estoche, Ansley Joy Sendico, kag Arabella Ramos Fumukaw, no, ang mga students nga nagabugos ang Tambon Padayon Project, and of course kaupod nila ang ilang mentor no sa University of the Philippines Visayas, si Professor Steve Hanagap, no. Madamo gid nga salamat sa ilang tiyempo sa pag-upod diri sa programa Tukib kabay pa no nga ma-replicate sa iban pa nga mga coastal communities diri sa probinsya sang Iloilo kag sa Western Visayas kay siling gani nila no siling ni RD Rowan Hilonga sa Department of Science and Technology ang aton gid yang bugal diri sa Western Visayas blue economy so ginapalibutan kita sang tubig, so ang aton mga coastal communities ginahalungan gid naton sila no, so kabay pa ang Damilisan and the rest of the coastal communities no mangin manami ang ilang community pinaagi sa mga proyekto kaangay sang gin-propose no sang University of the Philippines Visayas. Philippine Standard Time 10:53 sa aga. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan sa inyo nga pag-upo diri sa programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you so much sa University of the Philippines Visayas no for that last two episodes sang Tukib. Nakaupod naton sila no ang Balikbakawan kag ang Tambon Padayon. Bantayan pa mga kaabyanan sa programa Tukib iban pa no nga mga update sa turismo kag siyensya kag teknolohiya diri sa Western Visayas. But for tomorrow mga kaabyanan wala kita sang programa Tukib no kay mag-off-air anay no ang Radyo Pilipinas Iloilo sugod buwas no April 2 kag magabalik sa kahanginan April 5 Easter Sunday.
Western Visayas. This is in observance mga kabyanan sang Holy Week. Solusyon sa problema Nevertheless, no, may ara sa gihapon mag-update kami sa amon nga Facebook page, no, sang Radyo Pilipinas Iloilo. Kung wala pa kamo naka-follow, please do follow sa Facebook page sang Radyo Pilipinas Iloilo kay maghahatag sa gihapon kami sang update sa mga hitabo, no, diri sa Western Visayas, partikular sa pagsaulog or kung pagdumdum sang Semana Santa. Western Visayas. Gusto naton pasalamatan ang mga nagtutok sa Facebook Live kag sa radyo sa 585 kHz. And syempre, sa aton man mga katuwang technical diri sa studio, si Sir Vermor Aventura, kag sa transmitter, Sir John Magallanes. Mga kaabyanan, nangin kaupod ninyo ang inyo katukib. Hope Torrechante, kagini ang tukib. Tukib ang taong Western Visayas.